Tinik sa laman. Ano nga bang pinagbatayan ng tinik sa laman ni Apostol Pablo? Ito ay nasusulat sa 2 Korinto 12:7. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin. Nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Okay. Isa-isahin natin. Si Apostol Pablo ay binigyan ng tinik sa laman. Bakit? Ayon na rin kay Pablo. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag. Ito pa lang si Pablo ay binigyan ng mga pahayag. At hindi lang basta pahayag. May kadakilaan ng mga pahayag na ito. So dito makikita natin na itong tinik na ito ay hindi basta ibinibigay kahit kanino. Na ibigay kay Pablo ito dahil sa mga pahayag na nasa kanya. Ang tinik sa laman ay tinatawag ding sugo ni Satanas. Ipinahintulot ito ng Diyos upang tampalin si Pablo at huwag magpalalo ng labis. Tingnan natin dito ang pagkakasunod-sunod. Na ibigay ang tinik sa laman dahil sa mga pahayag. Therefore, nauna mga pahayag kaysa dun sa tinik sa laman. As kaya nga siya nabigyan ng tinik sa laman dahil sa mga pahayag. Ngayon, ano nga ba yung mga pahayag? O revelations na naibigay kay Pablo? Nung papunta siya ng Damasco, sa Gawa 9:3-6. At siya ay nasubasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Noong si Saulo pa lang siya, may pahayag na kay Pablo. Noong siya ay nasa Jerusalem, Gawa 22:19-21. At sinabi niya sa akin, yumaon ka, sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hentil. Ayan. Ito'y isa na namang pahayag. At nung siya ay nasa Troas, Gawa 16:8-10. At napakita ang isang pangatain sa gabi kay Pablo. Isa na naman niyang revelations. Yung sa Korinto, Gawa 18:9-10. At sinabi ng Panginoon kay Pablo, ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik. Sa Jerusalem. At nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, laksan mo ang iyong loob sapagkat kung paano pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Nung papunta siya ng Roma, Gawa 27:23-24. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin at siya ko naman pinaglilingkuran na nagsabi, huwag kang matakot, Pablo. Dito anghel naman ang nagsabi. Anghel ang nagpakita ng pangitain kay Pablo. At ang pinakahuli, ang pangitain ng paraiso. Sa 2 Korinto 12:4, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. So dito makikita natin sa dami ng pahayag na naibigay kay Pablo ng Diyos, may possibility nga na siya ay magpalalo ng labis. Kaya pinahintulot ng Diyos na maibigay sa kanya ang tinik sa laman upang siya ay tampalin. Ngayon, paano natin masasabing may possibility na si Pablo nga ay magpalalo ng labis? Kasi mismo si Pablo, dinidisiplina niya ang sarili niya. Sinusupil niya. Dahil andun nga yung possibility na yon. Dahil kung wala yung possibility na yon, nonsense na supilin pa niya ang sarili niya. Ano ang patunay natin? 1 Korinto 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan na aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin itakwil.
Anong prinsipyo sa Biblia kung bakit kailangan wag magpalalo ng labis? Yan ay nasusulat sa unang Pedro 5:6. Kapatid na tanda, pakibasa nga. Kaya't kayo'y pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Kaya dito, nakikita, kailangan nating magpakababa sa Diyos upang tayo ay kanyang itaas. Ngayon, maaari nating itanong, anong purpose ni Satanas? At ibinigay niya kay Pablo ang tinik sa laman upang siya itampalin at huwag magpalalo ng labis. Kung gano'n na ibig ba sabihin, mabuti ang intensyon ni Satanas kay Pablo. Bago natin puntahan kung ano ang tinik sa laman ayon sa Biblia, alamin muna natin kung anong pakahulugan ng tinik sa laman ng iba. Merong nagsasabing ang tinik sa laman ni Pablo ay ang kalabuan ng kanyang mga paningin. Isa-isahin natin ang kanilang ginamit na batayan. Isang banggit na kung bakit daw may posibilidad na may kalabuan sa paningin si Pablo ay may account siya na ito ay nabulag ng 3 araw nung siya ay si Saulo. Mababasa natin yan sa Gawa 9:8 hanggang 9. Pakibasa, Brad Tanda. At nagtindig sa lupa si Saulo, at pagkadilat ng kanyang mga mata ay di siya nakakita ng anuman. At kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang paningin at hindi kumain ni uminuman. Ngunit sa pangyayaring ito, pinadala ng Panginoon si Ananias para maibalik ang paningin ni Pablo. Yan ay nasa Gawa 9:17. Brad Tanda? At umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan ng iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at papuspos ka ng Espiritu Santo. So dito makikita natin na pinagaling ng Diyos si Pablo sa pamamagitan ni Ananias. At pag Diyos ang nagpagaling, magaling yun. Sakdal ang gawa ng Diyos. Mababasa natin yan sa Deuteronomio 32:4. Brad Tanda? Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. Kaya hindi natin masasabi na may kaugnayan ng pagkabulag ni Pablo sa supposedly kalabuan ng kanyang paningin. Ano yung sa pangbatayan na ginagamit ng mga naniniwalang malabo ang paningin ni Pablo ay ang Galatia 6:11. Tingnan nyo kung gaano kalalaking mga titik ang sinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Itong talata na ito, pinagkamalayan ng iba. Nakatunayan ng kalabuan ng paningin ni Pablo. Pero kung iisipin pa lang natin, wala pa ang batayan sa Biblia, ha? Hindi ito pwedeng gawing patunay ng kalabuan ng paningin dahil si Pablo ang supposedly ang malabo ang mata. Bakit siya ang magsusulat ng malaki? Hindi naman malabo ang mata ng mga recipients ng sulat niya. Maaari pa, kung si Pablo ang recipient ng sulat, ay kailangan malalaking letra ang nakalagay yun doon dahil mahihirapan siya na basahin yung kumaliliit ang letra. At yun ay kung totoong malabo nga ang paningin ni Pablo. Huwag nating kalilimutan, ang malabo ang paningin, hirap magbasa at hindi hirap magsulat. Katunayan, kahit bulag nakakapagsulat. Kaya, ipagpalagay na natin sandali na malabo nga mata ni Pablo. Hindi niya kailangang lakihan ang sulat niya. Hindi naman siya magbabasa noon. Ayon sa Biblia, ano ang ibig sabihin ni Pablo diyan sa Galatia 6:11? Yung tingnan nyo kung gaano kalalaking mga titik ang sinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Ang titik na tinutukoy diyan sa Galatia 6:11 ay hindi alphabet letter.
kundi document letter. Katunayan, kung titingnan natin yan sa Griego, ang pagkakagamit ng titik o letter dyan ay letter, note, epistle. Yan. Wala ka din mababasa sa Biblia na ginagamit ang salitang titig upang ipakahulugan alphabet letter. Kung hindi, puro document letter o writing. Ano ngayon ang tinutukoy ni Pablo dyan na malalaking titik? Ang malalaki o large na tinutukoy ni Pablo dyan, hindi malaki na capital letters. Kung hindi malaki na madami. O large volume. Katunayan, ang large na tinutukoy doon sa talatang yun ay quantitative o volume. Gaano kalaki? Yung dami. Malaki siya in quantity, hindi capital letters, kundi malaki ang volume ng sulat na pinadala ni Pablo. Isa pang batayan ang ginagamit nila ay nasa Galatia 4:15. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari, ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Ngayon, para maunawa natin ang talatang ito, huwag natin kunin yung banggit na dinukit sana ang inyong mata at binigay sa akin out of context. I-consider natin yung surrounding verses para maunawa natin ang intensyon ni Pablo nung sinabi niya ito. Kung babasahin natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, makikita natin doon na ina-admonish niya ang mga taga-Galacia dahil tumalikod dito sa mga aral ni Kristo at bumaling sa mga nang uusip kay Pablo. Anong patunay natin? Sa Galacia 1:6. Ako'y namamangha na kay dali nyo nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. At natawag pa nga niyang mangmang ang mga taga-Galacia. Sa Galacia 3:1, pakibasa, Brad Tanda. O mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Hesus Kristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Sa Galacia 3:3, pakibasa, Brad Tanda. Napakamangmang na baga kayo'y nagpasimula sa Espiritu, ngayoy na nagpapakasaktal kayo sa laman. Yan, at kung ipagpapatuloy natin ang sulat, muling pinaalala ni Pablo ang naging relasyon ng mga taga-Galacia sa kanya, na kung paanong kainit ang naging pagtanggap ng mga taga-Galacia sa kanya nung una. At yan ay mababasa sa Galacia 4:13. Pertanda, Datapot nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman ay pinangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo ng pasimula. At sa Galacia 4:14, at yaong sa inyo isang tukso sa aking laman ay hindi nyo inalipusta ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap niyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. dito sa Galacia 4:14, na pagkamalian ng iba na ang tukso sa aking laman at tinutukoy ni Pablo ay siyang tinik sa laman. Hindi ito ang tinik na tinutukoy ni Pablo. Kung ano man ang tukso sa laman na ito, ay wala na ito nung sumulat siya sa mga taga-Galacia. Nire-recall na lang ni Pablo yung nakaraan na hindi siya inilipusta o tinakwil in spite of sa kanyang kondisyon nung una siyang nakita ng mga taga-Galacia. Nagbibigay ng clue ang Biblia sa kondisyon na ito ni Pablo, na ito ay kaalipusta at katakwil-takwil at hindi ito ang pagiging malabo ng mata ni Pablo. Mababasa din sa Galacia 4:14 na kung saan ay pinapaalala ni Pablo sa mga taga-Galacia kung ano ang naging relasyon nila dati nung hindi pa nanlalamig ang mga taga-Galacia, nung sila ay maayong pa kay Pablo. At yan ay nagpatuloy hanggang sa Galacia 4:15 na kung saan doon na nabanggit ang pertanda, Galacia 4:15. Saan nga naroon yung inyong kapalaran? Sapagkat pinatotohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong tinukit sana ang inyong mga mata at binigay sa akin. So dito, makikita natin na ipinapakita lang ni Pablo
Yung comparison nun dati, yung dati, na mainit pa ang pagtanggap sa kanya ng mga taga-Galasya at kung paano siya tinanggap nung sila ay manlamig na. Comparison lang iyon. Na dito nga ibinabanggit ni Pablo kung dati, maibibigay nyo ng inyong mata para sa akin. Ngunit ngayon ay iba na. Alam ni Pablo ang mga naging pagbabago sa mga taga-Galasya na mga ito ay nanlamig at niniwala na sa mga kaaway niya. Ano patunay natin? Galasya 4:16 hanggang 17. Pagtanda, pakibasa. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. So dito, makikita natin dun sa pagkakataong iyon na hindi na siya iniibig ng mga taga-Galasya. Taliwas sa binabanggit ng iba na kaya daw kayang ibigay ng mga taga-Galasya ang kanilang paningin kay Pablo ay dahil sa pagpamahal ng mga ito. Ito naturing na nga siyang kaaway ng mga taga-Galasya. Ibibigay pa ba ang paningin nila kay Pablo? Sinabi lang ito ni Pablo para ipakita yung intensity ng pagmamahal ng mga taga-Galasya kay Pablo dati, no, hindi pa sila tumatalikod sa aral. So yung ginamit ni Pablo ukol sa mata ay figure of speech o hyperbole, exaggeration, rhetorical device, figure of speech. Pagkukumpara lang yon nung dating mainit pa ang pagtanggap sa kanya na kayang ibigay ng mga taga-Galasya ang kanilang paningin para kay Pablo. Para lang ipaalala sa mga taga-Galasya yung dati nilang kalagayan kumpara sa kalagayan nila nang tumalikod na sila sa aral at bumaling sa mga nanguusig kay Pablo. Walang indication sa sulat na yan na malabo ang mata ni Pablo. Ang isa pang pinagbabatayan ng mga naniniwalang ang tinik sa laman ay kalabuan ng paningin ni Pablo ay sa Roma 16:22. Pagtanda. Akong si Tercio na sumusulat ng sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Ayan, dahil daw gumamit si Pablo ng tigasulat, ay malabo na ang paningin ni Pablo. Hindi conclusive ang ganong pangangatwiran. Dahil hindi naman lahat ng gumagamit ng tigasulat ay malabo ang paningin. Katulad ng boss sa kanyang sekretary, nagpapasulat din, pero it doesn't follow na malabo ang paningin ni boss. Isa pa, mas maraming mababasang nagsulat si Pablo sa kanyang sariling kamay. Pagtanda, pakibasa ngayon. Sa unang Korinto 16:21, ang bati ko ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. At sa Kolosas 4:18, ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Sa ikalawang Tesalonica 3:17, ang bati na sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na siyang tanda sa bawat sulat, gayon sumusulat ako. At sa Filemon 1:19, akong si Pablo, na sumusulat nito ng aking sariling kamay. Ngayon, maaari nating itanong, kailan ba nagsimula ang tinik sa laman ni Pablo? Nung siya ay nabigyan na ng mga pahayag, dahil nauna siyang nabigyan ng mga pahayag bago ang kanyang tinik sa laman. Nung siya ay si Saulo pa lamang, binigyan na siya ng pahayag at kakabalik pa lang ng kanyang paningin noong panahon na yun. Kaya it's unlikely na ang tinik sa laman ay kalabuan ng paningin dahil kakabalik pa nga lang ng paningin ni Pablo. Ngayon, itanong natin, ano naman ngayon ang tinik sa laman? Ano ba ang pakahulugan ng Biblia sa tinik sa isang bagay? Kung Biblia ang pagbabatayan natin, sa mga bilang may mababasa tayo. Sa bilang 33:55, pakibasa, Brad Tanda. Ngunit kung hindi niyo palalayasin ang mga nananahan sa lupain sa harap ninyo, ay magiging parang mga tibo nga sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran na mga ititira ninyo sa kanila.
at kinilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tinatahanan. Dito, sa talatang ito, may mababasa tayong tinik sa tagiliran. May pinag-uukulan yan tinik na salita. Ipinatutungkol yan sa gawain, sa mga gawain ng tao. Yan yung mga nananahan sa lupain na kapag hindi pinalayas ay magiging mga tinik. So dito maliwanag na pinapatungkulan ay mga gawain ng tao. Ngayon, sa Josue 23, 13. Brad Tanda, pakibasa. Ay tatalastasin ninyong lubos na hindi pa palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at lalang sa inyo, at panghampas sa inyong tagiliran, at mga tinik sa inyong mga mata, hanggang sa kayo'y malipol dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Dito naman sa aklat ni Josue, may mababasa tayo mga tinik sa inyong mga mata. Muli kung babasahin natin maigi, ipinatutungkol na naman ito sa mga tao. Dito, maliwanag na makikita natin na pinatutungkulan na naman ng tinik ay mga gawain ng tao. Dito, may mababasa tayo sa Hukom 2:2-3. Brad Tanda. At huwag kayong makikipagtipan sa mga tagalupaing ito. Inyong iwawasak ang kanilang mga dambana. Ngunit hindi ninyo dininig ang aking tinig. Bakit ginawa ninyo ito? Kaya aking sinabi rin, hindi ko sila palalayasin sa harap ninyo, kundi sila magiging para mga tinik sa inyong mga tagiliran, at ang kanilang mga Diyos ay magiging silo sa inyo. Dito, sa aklat na mga hukom, may banggit na naman na tinik sa inyong mga tagiliran. Basahin natin muli. Makikita na naman natin ang tinutukoy dyan na tinik ay mga tao. Ang tinik na tinutukoy sa Biblia ay tumutukoy sa mga gawain ng tao at walang pagkakataon na ito ay tumukoy sa karamdaman o sa kalabuan ng paningin. Ngayon, balikan natin ang sinabi ni Pablo sa 2 Korinto 12:7. Pratanda. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, at binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Uli nating tandaan na tinatawag din ang tinik sa laman na isang sugo ni Satanas. Therefore, si Satanas ang nagbigay nito kay Pablo. At hindi niya ito binigay kahit kanino, kundi kay Pablo dahil na rin sa kadakilaan ng mga pahayag na nasa kanya. Kaya sa panahon natin, hindi natin pwede basta-basta i-claim na tayo ay may tinik sa laman. O kaya sabihin natin sa isang tao na siya ay may tinik sa laman. Dahil sa Biblia, ang nabigyan nito ay si Pablo dahil sa mga pahayag na tinanggap niya. Ngayon, para maunawaan natin kung ano ang tinik sa laman, kailan tingnan natin ang buong 2 sulat ni Pablo sa mga tiga-Korinto. Huwag nating kunin ang tinik sa laman sa isang talata at ating pakahulugan agad sa sinulat na ito ni Pablo. Dahil doon sa sulat na yon ay nabagyan ang tinik sa laman. Kung ating babasahin ang buong 2 sulat ni Pablo sa mga tiga-Korinto, may makikita tayong tema. May gustong ipahiwatig si Pablo sa sulat niyang yaon. May recurring theme doon sa sulat na yaon. At ang lalahad ni Pablo sa sulat na yaon ay yung mga pinagdadaanan niya. Ano ba itong mga pinagdadaanan niya? Isa-isahin natin. Kung ang mga babasahin natin ito, kukunin natin ito sa 2 Korinto. Puro doon lahat yan. Sunod-sunod ito sa 2 Korinto. Bartanda, ikaw na, paki-enumerate na lang yung talata at pakibasa na lang yung mga banggit doon sa talatang yun.
Ikalawang Korinto 1:8 na kami ay totoong nabigatan ng higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Ikalawang Korinto 1:9 Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan. Ikalawang Korinto 4:8 Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami. Ikalawang Korinto 4:9 Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Ikalawang Korinto 4:10 Laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Ikalawang Korinto 4:11 Sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Ikalawang Korinto 11:23 Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana, sa mga bilangguan ay lubhang madalas, sa mga palo ay walang bilang, sa mga ikamamatay ay malimit. Ikalawang Korinto 11:24 Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-4 palo kulang ng isa. Ikalawang Korinto 11:25 Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghangpas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Ikalawang Korinto 11:26 Sa mga paglalakbayan madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hentil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Ikalawang Korinto 11:27 Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginawa at kahubaran. Ikalawang Korinto 11:28 Bukod sa mga bagay na yaon ay may umiinis akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga nasa iglesia. Dito, sa progresyon ng mga talata mula sa umpisa ng ikalawang sulat sa mga tiga-Korinto, inilalahad ni Pablo ang mga pinagdaanan niya, na majority nun ay kagagawa ng ibang tao. Kaya nga, finally, noong chapter 12, sa tindi ng hirap at hapis na dinanas ni Pablo, dahil na rin sa mga pagkakausig na tinanggap niya mula sa mga umuusig sa kanya, na idalangin niya. Hindi lang isang beses, hindi dalawa, kundi 3 sa Panginoon, na ilayo na ito sa kanya ang kanyang tineksalaman, ang sugo ni Satanas, ang mga pang-uusig mula sa mga umuusig sa kanya. Pero ano ang sagot ng Panginoon sa sinabi ni Pablo? Ikalawang Korinto 12:8-9 Brad Tanda, pakibasa. Tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus, akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Merong aral na tinuturo sa atin sa talatang ito. Sa pananalangin ni Pablo, na hindi lahat ng ating kagustuhan ay ibinibigay ng Diyos, pero ibinibigay niya kung ano ang ating kailangan. Dito, tinuturo din sa atin ang karunungan ng Diyos kung bakit hindi inalis ng Diyos ang tinik sa laman. Dahil kung binigay ng Diyos ang hiling ni Pablo, wala din si Pablo. Bakit? Dahil kung inalis ang tinik sa laman, wala din si Pablo. Dahil kung ating maalala, minsan sa isang panahon, naging tigapag-usig din si Pablo ng iglesia.
Kaya't kung yung mga dating inusig ni Pablo humiling na alisin ang kanilang tinik sa laman, malamang hindi naging Pablo si Saulo. Ano naman ngayon ang patunay sa Biblia na nakikilala ni Satanas si Pablo para pabigyan niya ito ng tinik sa laman o ng sugo ni Satanas? Mababasa natin yan sa Gawa 19:15. Tanda. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo. Datapot sino-sino kayo? Yan, mababasa natin dyan, kilala ni Satanas na masikap si Pablo at hindi huli sa lubhang mga dakilang apostol. Sa 2 Korinto 12:11. Tanda. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. So kung ating mabalikan ang naunang tanong, ano ang purpose ni Satanas? At ibinigay niya kay Pablo ang tinik sa laman upang siya ay tampalin at huwag magpalalaw ng labis. Kung ganoon, ibig bang sabihin mabuti ang intensyon ni Satanas kay Pablo? Ang huwag magpalalo lang labis ay ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Diyos ang tinik sa lamang kay Pablo. So dito makikita natin ang karunungan ng Diyos na kahit ang sugo ni Satanas nagagamit niya para sa ikabubuti ng alagad niya. Pero iba ang purpose ni Satanas kung bakit niya binigay kay Pablo ang tinik sa laman. Kung ating maalala, ang tinik sa laman ay mula kay Satanas. Kaya nga ito ay sugo ni Satanas. Ito ay mula kay Satanas upang siya ay tampalin. At talaga nga naman tinampal siya. Katulad ng mababasa natin sa 2 sulat sa mga taga-Korinto. At ang purpose ni Satanas ay pigilan ang paglaganap ng mga aral ni Kristo. Katunayan si Pablo mismo, pinigilan niya. Unang Tesalonica 2:18. Pakibasa, Tanda. Sapagkat nangagnasa kaming pumarihan sa inyo, akong si Pablo na minsan at muli at hinadlangan kami ni Satanas. Kaya, nagtutugma na ang tinik sa laman ni Pablo ay para din mapigilan siya sa mga pangangaral ng mga aral ni Kristo. At ang paraan para mapigilan si Pablo ay usigin siya at mahirapan siya at manghina siya at mahapis siya. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, nakakaya ito ni Pablo. Katunayan, binabanggit niya ito sa 2 Korinto 12:10. Tanda. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kaya dito, makikita natin na ang kahinaan, paghihinagpis, kahirapan ay effects na lang o may products ang cause, which is ang pag-uusig kay Pablo. Nauna yung cause, yung pag-uusig o persecutions, at saka lumabas ang effects, yung kahinaan, paghihinagpis, kahirapan, at maraming pang iba. At kahit sino naman sa atin ang danasin ng dinanas ni Pablo ay talagang manghihina. Pero ang tanong, ano ba ang hina kay Pablo? Mababasa natin yan sa 2 Korinto 4:16. Tanda. Kaya nga hindi kami nang hihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Ang pagkataong labas ni Pablo ang nanghihina, pero ang pagkataong loob ay lumalakas. Katunayan, 2 Korinto 12:10. Dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako ay mahina, ako nga'y malakas. Kaya hindi magiging consistent sa thought ng Biblia ang supposedly pagiging malabo ng paningin ni Pablo ang tinik sa laman. Dahil kung ang hangarin ng Satanas ay hadlangan si Pablo, hindi mahahadlangan si Pablo ng malabong paningin. Dahil makapangangaral pa rin siya sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsusulat.
Kung ang purpose ni Satanas, hadlangan si Pablo, magsusugo siya ng mga tiga-usig ni Pablo at hindi palabuin ang paningin. Kaya, ang masasabi natin, ang tinik sa laman ni Pablo ay yung mga persecution sa inabot niya mula sa mga nang-uusig sa kanya.